More than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. So I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours, oh God. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. Oh, I just want you, Jesus. I just want you. Yeah, come on, why don't you sing it tonight? Oh, I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. Oh, I just want you. Oh, sing it one more time. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. Oh, I just want you, Jesus. Oh, I just want you. Yeah, yeah. I just want you. Yan po ang cry ng mga puso natin. I just want you, Jesus.
Wala na kaming ibang nais kundi ikaw, aming Panginoon. Yan din po ba ang sigaw ng iyong puso, kapatid? Good morning and good day sa lahat ng tumatangkilik at sumusubaybay sa ating daily devotionals. Ngayon po ang unang araw ng Setyembre. Pumasok na po ang Bear Months at nasa last quarter tayo ng 2020. At akala ng iba ay wala pang na-accomplish sa buong taon dahil sa global pandemic. Pero iba po ang aking tingin. Napakarami pong na-accomplish ang Diyos sa buong unang 8 buwan ng taong ito, kahit na nasa gitna tayo ng pandaigdigang pandemya, ay hindi nga lang natin nakikita, pero sa likod ng lahat ng mga pangyayari ay may kamay ang Diyos. Kaya itong huling buwan o huling 4 na buwan, I should say, 1/3 actually, 4 months pa pala, no? 1/3 of the month, hindi pala last quarter, kundi last trimester. Huling 4 na buwan o September, October, November, December ng taong kasalukuyan. At alam po natin na ang pagpapala ng Diyos ay araw-araw din nating tinatanggap. Pinagpapala niya tayo, spirit, soul, and body. At pinalalakas niya ang inner man, ang totoong tayo, at ang ating physical na katawan ay pinalalakas din. Maraming salamat. At ngayon po, bago ko po i-present ang ating devotional ngayong araw na ito, samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat uli. Aming inialay sa iyo ang buwan ng Setyembre. Dalangin namin ang pagpapala mo sa buwan na ito ay maranasan po ng bawat isa at ang mga buwan pang darating, ang buwan ng Oktubre, Nobyembre at Disyembre at itong buwang kasalukuyan na sisimulan namin sa araw na ito. Dalangin namin ang inyong mga pangako, ang patuloy na magpalakas sa amin, ang iyong mga salita ang patuloy na gumabay sa amin, at sa pamagitan ng iyong mga mensahe araw-araw, ang kakausap naman sa amin. Pagpalain mo po ang aming devotional ngayon, magpagaling ka sa may mga sakit at may mga karamdaman. Proteksyonan mo ang bawat nangangailangan ng inyong pag-iingat. Ang iyong probisyon sa may mga pangangailangan, ang kalakasan mo sa mga nanghihina, at ang giya mo, ang guidance mo sa mga naliligaw at mga nalilito. Maraming salamat. Alam namin na may pagpapala ka sa araw na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. So itutuloy po natin. Kahapon po ang aking tinalakay, sinabi ko po, actually nung Sabado po yan. Tinalakay natin ang patungkol sa 7 simple keys. Napag-usapan po natin yan. At ang na-discuss natin ay ang anong araw ba yon? Nung Martes po ba ngayon? Martes po ngayon, tama. Kahapon, napag-usapan natin yan, araw ng Lunes. 31 ng August, huling araw ng Agosto. Ang pinag-aralan natin ay 7 simple keys. Ang 7 mga simpleng mga susi ng paano sirain ang tinatawag na cycle of defeat. Ang siklo ng pagkakatalo. At present ko po ang unang 4 kahapon.
At pinangako ko, natatapusin ko, ipe-present ko ang huling 3 ngayon para makita natin ang 7 simple keys ng breaking the cycle of defeat. Pero bago ko po i-present yung 3, para sa kapakanan ng mga hindi po nakapanood o gusto namang i-recall natin ang unang 4 na susundan ng pangalawang 3. Yung cycle, yung breaking the cycle of defeat in our life, yung 7 simple keys. Ang una po ay to replace stress with peace. Palitan ng kapayapaan ang anumang kaguluhan, kabigatan, at mga pasanin sa isip at puso natin. Piliin nating mamuhay sa kapayapaan ng Diyos. Replace stress with peace. At ang pangalawa ay we need to rejoice. At ang rejoicing is a choice. Pwede naman tayong malungkot araw-araw, pero pwede din tayo maging masaya at punong-puno ng kagalakan araw-araw. So sinong pipili? Kung anong emosyon, anong damdamin ang pwede niyang piliin? Tayo po. Pwede nating piliin tayo ay malungkot everyday. At pwede rin nating piliin tayo ay maging masaya at magalakin araw-araw. Dahil ang sabi po ni Apostle Paul sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. At yan din ang sinabi ni Pedro sa kanyang unang sulat na dapat piliin nating maging magalak, that you may be glad also with exceeding joy. Ang kanya pong paglalarawan ng kagalakan na dapat nating maranasan ay kagalakan na hindi kayang sukatin. So piliin nating maging masaya. Huwag nating pipiliing tayo maging malungkot. Malungkot na po ang buhay. Sa totoo lang, ang daming mga bagay na nakakalungkot, pero huwag tayong tumingin sa mga bagay na nakakalungkot, pagkus piliin nating maging masaya. At ang pangatlo, sa unang 4 na present ko kahapon ay take your eyes off your circumstances and fix them on Jesus and His Word. Na nandiyan pa rin naman yung mga sirkumstansya natin, pero piliin nating wag na tayong mag-focus sa mga sirkumstansyang hindi favorable at mag-focus tayo sa ating Panginoon Jesus at sa Kanyang mga salita. Doon tayo humawak, doon tayo kumapit, doon tayo magkaroon ng kalakasan, ang mag-focus tayo sa ating Panginoon Jesus, sa Kanyang salita at sa Kanyang mga pangako. At ang panghuli doon sa unang 4 ay resist Satan. Resist Satan. At paano natin mare-resist ang anumang gawa ng kaaway sa atin? Sabi sa Biblia, submit yourselves to God. Resist the devil and the devil will flee. Ipagpasakop ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. At doon lamang tayo nagkakaroon ng kapangyarihan na i-resist ang gawa ng kaaway at ang kaaway ay lalayo sa atin. Dahil alam natin ang ating poder, alam natin ang ating karapatan na meron tayong in the name of Jesus ay pwedeng i-resist ang lahat ng gawa. Supilin ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin at tayo ay magpasalamat sa Diyos. At dahil bahagi ng ating pangako kahapon
ay ipagpapatuloy natin ang discussion sa huling tatlo na mga simple keys to break the cycle of defeat. Kaya sa huling tatlo ay pinamagatan ko ring breaking the cycle of defeat. Breaking the cycle of defeat. At bahagi ng ating second part ng 7 simple keys to break the cycle of defeat in our life ay itinalaga natin ang Isaiah chapter 40 verses 28 to 31 bilang ating key passage ngayon. Basahin po natin mula sa NIV. Ang sabi sa verse 28, "Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives his strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and the young men stumble and fall." And in verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Blessed be the reading of His Word. So ipagpapatuloy natin ang huling tatlo sa 7 mga simpleng pamamaraan kung paano wawasakin ang tinatawag na cycle of defeat. Pag sinabi pong cycle, mga kapatid, alam niyo ba yung cycle? Pabalik-balik, paikot-ikot lang po. Paikot-ikot. Kumbaga, yung defeat ng marami ngayon ay nakikita nila na defeat pa rin ito ng kanilang mga ninuno, at nakikita na nila na habang buhay pa sila ay nagiging experience na rin ng susunod na henerasyon. So kaya ang tawag doon cycle, no? Kasi paulit-ulit. Chronic kasi pabalik-balik. So dumating ng panahon na ini-expose natin itong cycle of defeat, o pwede nating tawaging generational curses. Dahil ito'y paulit-ulit, nakita na natin itong problema natin ngayon na naging problema ng mga ninuno natin, magulang natin, na ipasa sa atin, at parang nakikita na naman natin na evident na naman sa buhay ng mga susunod na henerasyon. So ine-expose natin ngayon, ano bang gagawin natin to totally, completely eradicate, eliminate this cycle of defeat. So kaya ang aking topic, breaking the cycle of defeat, at ang aking key passages ay Isaiah 40, 28 to 31. Today, bibigay ko ang 3 additional keys. At nasa pang-5 po tayo. At ang 5th simple key ay you need to release your faith. Release your faith. Dito na natin pagaganahin ang ating pananampalataya. May kinalaman na ang ating pananampalataya sa ating paglaya sa tanikala ng kaaway, sa tanikala ng paulit-ulit na problema sa buhay at sa mga generations na dumadaan. So pag sinabing release your faith, magsisimula sa atin ang pananampalataya na maniniwala tayo sa Diyos na kaya niyang wakasan ang lahat ng mga negatibong nangyayari
sa buhay natin. At sa ating generation, dahil i-release na natin yung ating faith, gagamit na tayo ng pananampalataya. Dalang sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. So by releasing our faith, we are pleasing God. And by pleasing God, magkakaroon na ng end ng pagwawakas ang cycle ng pagkatalo sa buhay. Alam niyo naman po, may mga generational curses na dumadaloy sa ating mga pamilya at nakikita natin at matagal ng panahon na wala tayong ginagawa. This time, may gagawin na tayo. I-bombard na natin ang hell, ang ikangakutan ng kaaway sa pamagitan ng pagre-release ng ating mga pananampalataya. So para maintindihan natin yan, babasahin natin ang nasa James chapter 1 verses 6 to 8. James chapter 1 verses 6 to 8. Ayan. At tingnan ko nga po kung nailagay natin. Hindi po natin nailagay sa ating PowerPoint. But anyway, ang James chapter 1 verses 6 to 8, ang sabi po ni Santiago, in prayer, cast all your cares on Jesus. Believe God's covenant promises to you and release your faith to God. As you do, act on what you believe as if it were already done. Believe that you have received the answer. Believe that you have received the answer even before you see any evidence. Maniwala kang tinatanggap mo na ang sagot na yung mga panalangin kahit hindi mo pa ito nakikita, kahit wala pang ebidensya na yung panalangin natin ay nasagot na. Believe, sabi sa Biblia, James 1:8 sa New American Standard Bible, believe that you have received the answer even before you see any evidence. But let him ask in faith without doubting. Dapat ang ating paghingi ng mga kasagutan sa mga panalangin natin ay paghingi na may pananampalataya na hindi tayo nagdududa without doubting. Bakit po? For the one who doubts, dahil ang isang nagdududa is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord. Being a double-minded man, ano ang kategorya ng double-minded man? Unstable in all his ways. Hindi tayo makaka-breakthrough, hindi mabibreak ang cycle of defeat kapag tayo ay double-minded man, kapag tayo ay may doubt na kayang sagutin ng ating Diyos ang lahat ng ating hinihingi. At ang kategorya na papasukan natin ay magiging unstable tayo sa lahat ng ating ginagawa. So dito po ay hinihingi sa atin para makalaya na tayo sa cycle of defeat na pairalin natin ang pananampalataya. This time, kailangan we speak life, na kahit na po habang nag-speak tayo ng life sa mga sitwasyon natin, wala tayong nakikitang ebidensya na yung hinihingi natin ay sinasagot ng Diyos. Maniwala pa rin po tayo na may ginagawa ang Diyos sa mga hinihingi natin. Di ba yun ang sabi niya? Na maniwala kang sinagot na ang iyong panalangin kahit hindi ka pa nakakakita ng ebidensya na nasagot na. Kaya pala tayo, meron tayo nung receive
Meron tayo ng by faith, Lord, I receive the answer to my prayers. Habang ipinapanalangin natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, ay tinatanggap na natin. Pagpikit natin, nakikita natin yung ating mga magulang na worshiper na rin sila. Nakikita natin yung mga ating mga kapatid na nagsiserve na rin sila sa church. Kung kayo naman ang mga magulang, nakikita nyo yung mga anak nyo na sila ay ginagamit ng Panginoon. Kahit na hindi pa ito nagmamaterialize, paniwalaan mo na. Yun ang ibig sabihin ng release your faith. Hindi ho tayo nagkakaroon lang ng faith pag nakita na natin yung evidence. Hindi na po faith yun. Kasi ang faith ay naniniwala ka na may ginawa ng Diyos nung hiningi mo kahit na wala ka pang nakikitang ebidensya. Hindi lang tayo naniniwala pagka meron ng evidence, hindi na po faith yun. Sight na po yun. And we live by faith and not by sight. Di po ba? Nabubuhay tayo hindi sa mga nakikita natin, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. So ang aking pananampalataya na kahit anong nangyayari ngayong panahon natin, meron pong global pandemic, naniniwala pa rin ako na the church, ang gawain ng Panginoon ay may bright future na meron pa rin tayong ma-accomplish ngayong 2020 kahit na po naging abnormal ang mga gawain ngayon. Abnormal in the sense na hindi na siya normal. Di ba? Ang simbahan, kapag sinabing church, pupunta tayo, nagkakatipon-tipon tayo sa araw ng ating pagsamba. Ngayon, kaya natin sinabing hindi normal sapagkat hindi mo man lang makamayan ang iyong kapatid. Pag nagkita kayo ay kawayan lang muna, dati kamayan. Dati ay may yakapan, may halikan. Pero ngayon, pag nakita mo ang kapatid, kawayan na lang muna. At kung lumapit man at mag-usap kayo, parang pareho kayong may suspetya sa isa't isa. Diba? Hindi na normal yon. Hindi na natin nagagawa yung magbatian kayo ng banal na halik. Hindi na natin na-exercise ang batiin ng iyong kapatid ng pagmamahal ng Panginoon. Well, hindi naman natin nasusukat sa kamayan at yakapan ang pagmamahal. Alam natin whether meron tayo nung pagkakataon na gawin yon o wala, alam natin sa isa't isa na mahal natin ang isa't isa sa pag-ibig ni Kristo. Pero naniniwala pa rin ako na ang 2020 ay taon ng biyaya para sa bawat pamilya, para sa bawat gawain. Maaring hindi nyo ako maintindihan at sabihin yung September na, biyaya pa ba yan? Well, yun po ang aking pananampalataya. Dahil pwedeng magbago ang lahat sa isang iglap, pwedeng magbago ang lahat sa isang araw, pwedeng paggising natin isang umaga ay may sisigaw na o mababasa na natin sa dyaryo o sa Facebook. Natapos na pala lahat. Wala nang problema sa US, wala nang problema sa India, wala nang problema sa mga lugar na maraming cases ng COVID. Wala nang problema sa Pilipinas at babalik na tayo sa dati nating gawa. Basta manampalataya, huwag tayong mawalan ng pag-asa mga kapatid. Ito yung araw, yung oras na i-release natin ang ating mga pananampalataya. Release your faith. Ganon din. May mga problema tayong miyembro ng pamilya, i-release natin ang faith natin. Na kung magulang may problema, sipin natin, ipanalangin natin. Balang araw, yung problema nating miyembro ng pamilya na yan, baka mas mainit pa sila kaysa sa atin.
sa paglilingkod sa Diyos. Baka mas kagamit-gamit pa sila. Alam niyo ho, si Peter ay naging apostle to the Jews. Si Paul ang apostle to the Gentiles. Ang nagdala kay Peter si Andrew. Pero si Andrew, Simon Peter's brother na lang ang title na naibibigay sa kanya. Andrew, Simon Peter's brother. Kasi mas naging tanyag si Peter kaysa kay Andrew na kanyang kapatid na nagdala sa kanya sa Panginoon. So ang ibig kong sabihin, kaya ko ginamit yung example na yan, baka nga yung ating pinapanalangin pagka tinamaan yan ng grasya ng Panginoon at magbalik loob sa Panginoon, baka maging Peter yan at maging Andrew lang tayo. Meaning to say, baka mas maging kagamit-gamit yan, baka mas malalim ang commitment niya sa Diyos, baka mas mapagmahal sa Diyos at magamit ng Diyos sa kakaibang kaparaanan. Marami pong pwedeng mangyari the moment ni-release natin yung ating faith. So release your faith. Yan po ang panglima. Release your faith. Dadako na po tayo sa pang-anim. At ang pang-anim ay wait on the Lord. Wait on the Lord. At doon sa wait on the Lord, gamitin uli natin yung Isaiah chapter 40. 29 to 31 kasi meron pong word na wait doon. Basahin ko po uli. We are only defeated when we become weary and faint in our minds. God is faithful, who will strengthen and sustain you. God is faithful, who will strengthen and sustain you. Sinong nag-strengthen and nagsusustain sa atin? Si Lord. He giveth power to the faith, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ngunit sila na naghihintay sa gagawin ng Diyos ay pinalalakas sila ng Diyos. So hintayin natin ang gagawin. May gagawin po si Lord. Nararamdaman ko yan sa aking espiritu, sa aking pananalangin, sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos, sa aking nakikita sa mga nangyayari ngayon. Alam ko sa aking puso, sa aking espiritu, na merong inihahanda ang Diyos na kakaiba. And that makes me very excited sa aking service at sa aking Christian life. Itong gagawin ng Panginoon. Kaya hinihintay-hintay ko yan. Kaya paggising ko sa umaga matapos ang ating devotional, magbabasa-basa ako ng salita ng Diyos, ng current events, ano bang mga nangyayari, at inuugnay ko yung mga nababasa kong mga nangyayari sa buong mundo, sa salita ng Diyos, at nakikita ko na may pangungusap ang Diyos nang ini-impress sa aking spirit, anak, maghintay ka. Meron kayong makikita. At kaya ako nag-excited lalo dahil sa pangakong may gagawin ng Panginoon. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang mga naghihintay ay muling bibigyan ng kalakasan. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.
Alam niyo, marami na hong napagod eh. Kumbaga, marami nang sumuko. Sa sitwasyon natin ngayon, marami nang nag-give up sa kanilang mga buhay. Marami nang nawalan ng pag-asa. Kaya ipinanganak ang Hope Hour. Dahil diyan natin ipinamamalita na may pag-asa sa Diyos. Marami nang sumuko sa buhay. Karamihan sa kanila ay yung mga walang relasyon sa Diyos. Kaya sila ay ating tinutulungan na makapanumbalik sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos para muling makaranas ng kalakasan mula sa Diyos. Pero maliban sa mga hindi mananampalataya, sad to say, na marami ding Kristiyano, meaning to say, yung mga totoong Kristiyano kakilala sa Diyos, na bumitaw na rin sa kanilang pagkakahawak, pagkakakapit sa mga pangako ng Diyos, kasi nakita nila na kakaiba itong panahon na para bang kailangan na nilang isuko ang kanilang mga pag-asa. Huwag po, maghintay tayo sa Diyos. May gagawin ng Diyos. Ang tanong niyo sa akin, kailan pa? Wala naman tayo nakikita at nasisilip man lang o natatanaw na isang bansa na nagsasabing may solusyon na kami. Pwede bang magkaroon ng breakthrough bukas? Pwede bang bukas ay pwedeng may sumigaw na meron ng bakuna na nagawa para sa sakit na ito? Pwede bang may sumigaw bigla na tapos na ang paghihirap? Pwede bang magbago bukas ang sitwasyon? Pwede. Di ba lagi natin sinasabi, ang sitwasyon mo ngayon hindi permanente. Pwedeng sa isang araw, ito ang sitwasyon mo, sa susunod na araw, babaguhin na ng Diyos ang sitwasyon mo. Kaya, maghintay tayo sa Diyos. Hindi kung ano-anong mga balita tayong naririnig at mas namamagnify yung mga sinasabi ng tao, yung mga prediction ng tao, at nakalimutan na natin na may Biblia na nagbibigay ng mas mabuting prediksyon. Na ang Biblia ay tinuturuan tayo maghintay sa Diyos dahil may gagawin siya. Yan ang pang-anim na susi. Mga simpleng susi para ma-break natin yung cycle of defeat. Wait on the Lord. Hintayin mo ang Diyos. Hintayin mo may gagawin siya. May gagawin siya. Maalala niyo ako, pagka meron na kayong experiences na kakaiba, mula bukas. At masasabi niyo sa inyong mga sarili, ito yung dinidiscuss ni Bishop sa aming mga daily devotionals. Kaya tandaan niyo ito, September 1, devotional message ko. Maalala niyo ito. Babalikan niyo ito at sasabihin niyo, ito yung sinabi, this is that. Maalala niyo itong topic na ito pag dumating yung mga bagay na pinakahihintay niyo. At ang panghuli sa 7 na simple keys to break the cycle of defeat is perseverance, to persevere. Ano ibig sabihin ng to persevere? Magtiis. Pagtiisan. Matuto tayo ito. Tinuturuan tayo ngayon mag-persevere, magtiyaga, magtiis. Magtatagumpay tayo. Yung iba kasi hindi na makapag-persevere dahil pagod na sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Pagod na sila sa pressure ng buhay na nararanasan ngayong kasalukuyang panahon. Pero lagi nating tandaan, may nade-develop itong perseverance. If you go to the book of James,
Ang perseverance ay isang mahalaga na kasangkapan ng Diyos para makapag-develop ng godly character. So, karamihan ng mga may character, ng mga godly character ay mga Kristiyanong nagtiis, mga Kristiyanong nagpunyagi sa mga panahon na may mga pagsubok, sa mga panahon na left and right ang testing ng kanilang pananampalataya, pero kumapit sila, halos mabitawan na nila ang mga pangako ng Diyos. Pero ang maganda ay never silang nag-give up. Nag-persevere. So yan po ang ating desisyonan. Mag-persevere tayo sa lahat ng uri ng mga sitwasyon natin. Persevere. To persevere. Perseverance. So regardless of how long you have waited for deliverance in your circumstance, regardless of the pain, regardless of the heartache you feel, we need to persevere in the Spirit. Kahit gaano na katagal ang iyong paghihintay, maghintay ka pa rin. Walang limit ang paghihintay. Pero dapat maghintay. At never natin i-justify na hindi na ako makapaghintay. Kasi ang tagal ko nang naghihintay. Hindi po perseverance yun. So regardless of how long you have waited for deliverance in your circumstances. Alam niyo po ba na 430 years ang hinintay ng mga Hudyo sa Egypt bago sila nakaranas ng total and complete deliverance. Akala nga ng mga Hudyo, nung nasa Egypt sila, na nakalimutan na sila ng Diyos. Kasi 430 years ba naman eh. Akala ng mga Hudyo na nasa Babylon sa panahon ni Daniel, another 70 years silang exiled sa Babylon. Akala nila nakalimutan na sila ng Diyos. Pero binalikan sila ng Diyos. May deliverance lagi. Of course, I'm not saying na 430 years din ang hihintayin natin para makaranas tayo ng deliverance bilang individual at deliverance bilang isang bansa. Makakaranas din ng deliverance ang ating bansang Pilipinas. Makakaranas din tayo ng paglaya mula sa tanikala ng pang-aalipin ng kaaway sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino na katulad natin at mga Kristiyano na katulad natin. Kahit gaano katagal, pagtiisan natin dahil may deliverance na darating. Katulad ng mga nangyari sa panahon ng mga Israelita sa Egypt at ang mga Israelita na captives sa Babylon for 70 years. 70 years. So kahit anong binibigay pa na sakit, pait, sugat, anumang nararamdaman natin, we need to persevere in the Spirit. So let's keep on releasing our faith and let us expect God to deliver us. Keep releasing your faith. Sige lang. Maniwala ka lang ng maniwala kahit di mo na nasasalat, di mo na nakikita. Basta may declaration, sama ko dyan. Basta may prophecy, tanggapin ko yan. Sige lang. Basta merong declaration, I receive that. Ganon. Until time will come, magmamaterialize na lahat. Yung mga dinedeclare na claim mo, mga pronouncements na sinasabi mo receive,
I take that, and time will come, magiging tangible reality na sila. So yan po yung 7. And I want to recap yung 7 simple keys to break the cycle of defeat. Ang una dyan, replace stress with peace. Number 2, rejoice. Choose to rejoice. Number 3, take your eyes off your circumstances and fix them on Jesus and His Word. Number 4, resist Satan. Resist him. Number 5, release your faith. Number 6, wait on the Lord. And number 7, you need to persevere. Persevere. Praise God. Natapos na po ang 7 simple keys to break the cycle of defeat. So ngayon, bago tayo magtapos, gagawa tayo ng declaration. Samahan niyo ako at sabihin, I am releasing my faith in God for deliverance. I will wait on the Lord and persevere until He sets me free. Amen. One more time. I am releasing my faith in God for deliverance. I will wait on the Lord and persevere until He sets me free. Amen and amen. Yan po ang ating paniniwala na ako'y kakapit sa Diyos, maniniwala sa Kanyang deliverance hanggat maranasan ko ang aking paglaya, maranasan ko ang deliverance sa cycle ng defeat. Hindi ko na ito makikita sa aking pamilya, sa kasalukuyan. Hindi ko na makikita ang mga gawa ng kaaway, ang generational curses na dumaloy sa susunod na generation dahil puputulin mo na sa generation mo ang cycle of defeat. Purihin ang Diyos. I hope and pray mga minamahal na meron kayong natutunang salita, mensahe ngayong umaga at pagpalain nawa tayo ng Diyos sa bawat araw. Papaalam ako sandali, ngayon po ay araw ng Martes at Hope Hour 1:30 at yung Online Bible Institute mamaya alas 9 ng gabi. Ito po si Bishop Rene Alog. Shalom! More than a nice melody, more than the sweetest of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. So I just want you,
you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours, oh God. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours, Jesus. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. Oh, I just want you, Jesus. I just want you. Yeah, come on, why don't you sing it tonight? Oh, I just want you.